Okay, my dear Capricorn, let's go with your reading. Hello, my dear Capricorn, second half of December. This is from December 15 hanggang sa katapusan, general reading. And mga my dear, magpapalit tayo ng spread ngayon. Ang gagawin natin na spread is galing sa guidebook ng ating tarot card, which is the Tarot of Abyss. Ayan. So, every tarot card na mabibili ninyo, my dear, meron siyang kasamang guidebook. And sa likod ng kanyang guidebook, my dear, is meron silang kasamang spread. Ayan. So, this is spread, my dear. Itong spread na to, my dear, is composed of 13 cards and meron din siyang 13 questions. So, ibig sabihin, my dear, lahat ng cards na kukunin natin, my dear, is manggagaling dito sa 13 question na ito. Okay? So, I hope naintindihan ninyo mga my dear. So, let's go na tayo sa yung reading. My dear Capricorn, second half of December. Last two shuffle na lang tayo mga my dear. No need to babad sa balasa kasi nabalasa ko na ito kanina. Okay, cut na natin into 3. And let's start. First card natin dito or first question natin dito is who are you? Alam naman natin, my dear, na itong reading na to ay para sa iyo, my dear Capricorn, pero ano yung specific na energy ng tao na yon o ng Capricorn na yon? Okay? So, let's go tayo, my dear. Who are you? Okay? We have here the page of Pentacles. Okay? So, ito yung energy, my dear, na parang the universe is always testing you. Yun na nakukuha ko dito na energy. Parang lagi kang tinetest ng universe kung para doon ka ba talaga, seryoso ka ba doon. So, ikaw yung klase ng tao siguro, my dear, na palagi kang binibigyan ng pagsubok, lalo na sa usapin ng pinansyal. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Kasi yung question natin is, who are you? So, lagi kang sinusubukan ng universe, lalo na sa usapin ng pinansyal. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Parang tinitingnan yung pagiging dedicated mo, pagiging seryoso mo. Yun na nakukuha ko dito na energy. So, marami kang pagsubok, lalong-lalo na, my dear, related sa usapin ng pinansyal. Okay? Next card natin dito is where are you at in your life right now? So, ano yung current situation mo daw ngayon, my dear Capricorn? Ano yung current situation mo ngayon, my dear Capricorn? Okay. We have here the Queen of Wands. Okay. You are manifesting. So, punong-puno ka pa rin talaga na manifestation, my dear. And you are so focused with your manifestation. Yun ang nakukuha ko dito sa card na to, my dear. As of this moment, my dear, second half of December, you are manifesting. You are so focused, my dear. And there's a tendency, my dear, kasi sinasabi dito sa first card natin na lagi kang sinusubok. Posible, my dear, na nakakaranas ka rin, my dear, ng mga ilang mga pagsubok related sa mga manifestation mo. Okay? Next card natin over here is message galing sa iyo mga spirit, okay? What your spirit want? Anong gustong sabihin sa iyo ng iyong mga spirit guide? Okay, my dear Capricorn. The Seven of Pentacles. This is a yes. Sinasabi dito, my dear, na maraming mga blessing na parating sa'yo at lahat ng mga ine-expect mo, my dear, na ma-achieve, lalo-lalo na sa usapin ng pinansyal, ay pagkakaloob sa'yo. You just need to be consistent at kailangan alam mo talaga, my dear Capricorn, kung ano talaga yung gusto mo. Huwag kang paiba-iba. Huwag kang salawahan. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. But your spirit guide, sinasabi dito, my dear, na yes, kung ano man, my dear, yung mga gusto mong mangyari, my dear, mangyari for second half of December, namamaos na naman ako. Second half of December, my dear, hanggang sa 2024, yes, makukuha mo siya as long as maging focus ka lang. Pasensya na, my dear, namamaos ako. Minsan yung aking lalamunan ay bumibigay. Okay? Next question natin over here is your doubt. Your doubt and fears. Ano yung mga bagay na kinakatakutan mo, my dear Capricorn? Ayan, world card. Okay, world card, my dear. Okay, world card lang yung humarap. Ayan o, nasa taas o. Lahat nakataob. Okay?
World card. Okay, natatakot ka kung matatapos mo ba to, ang kulit. Sinabi na nga ng iyong mga gabay, yes eh. Maging focus ka lang. Paano mo ma-accomplish yung isang bagay kung ikaw mismo kinokontra mo yung sarili mo? Dapat claim it. Pag once na nag-manifest ka, my dear Capricorn, claim it. Para sa akin yan, hindi yung ikaw mismo kine-question mo yung sarili mo, 'di ba? Huwag mo questionin yung sarili mo kasi sinabi na ng mga spirit guide mo over here, pagkakaloob nila sa iyo as long as mag-focus ka lang. Huwag kang magulo. Okay. Next card natin over here is the past that influence you. Energy ng past to, my dear, tingnan natin. The past that influence you. Energy ng nakaraan. Okay? Marami kang sinayang na blessing, my dear, in the past. Because this is the Four of Cups. Kung makikita mo dyan, deadma ka sa blessing. Okay? So, madalas yung sinasabi sa akin ng mga nakakatanda na pag naramdaman mo na yung momentum ng buhay mo, sunggaban mo. Pero hindi naman kasi sinabi, my dear, na porkit nandyan na yung momentum ng buhay mo, magiging madali yung process. 'Di ba? Posibleng makaka-experience ka ng puyat, stress, pressure, pero hanggang dyan, nandyan na yung momentum, sige lang. Karamihan kasi sa atin, mga my dear na mga tao, no? Hindi lang sa'yo, pati ako, guilty ako. Pag nakaranas tayo ng struggle regarding dun sa bagay na gusto nating mangyari in life, umaayaw na tayo. So, siguro, di ba sinasabi dito, my dear, sa first card mo, talagang sinusubok ka. So, pag nakaranas ka, my dear, ng pagsubok, huwag kang susuko. The more pagsubok na pinagdadaanan mo, the more ka magpursige. Kasi energy ng past, my dear, marami kang oportunidad na sinayang. Okay? Kasi masyado kang nag-iisip ng mga negative thoughts. Kahit nga dito, my dear, tinatanong mo na yung sarili mo, kaya ko ba? Diba? Negative energy. Talagang malaking factor talaga yan sa manifestation. Malaking distraction yan. Malaking blockage talaga yan. Next over here, the number 6, what you need to focus on. Saan ka dapat nagpo-focus, my dear? Ito. Okay? The temperance, emosyon. Diba? May problema ka talaga sa emosyon. Now, balansin mo yung emosyon mo. Maaabot mo rin yung finish line. Mayroon kang spirit guide, your spirit guide has spoken. 'Di ba? Nagsalita na yung spirit guide mo. Makukuha mo yung mga blessing na yan. Huwag ka lang susuko sa mga pagsubok. Okay? Next, huwag kang matakot sa pagsubok. Parte ng buhay yan. It's a part of our life. Next card natin dito, my dear, what you should be grateful for. Okay? Ano yung mga dapat mong ipagpasalamat, my dear? We have here the Six of Pentacles na nakakatulong ka rin sa iba. Okay? Kasi posible, my dear, itong cups na to, my dear, sa baba, itong mga cups na to sa baba, is posible din emosyon ng ibang tao. Madali ka rin maapektuhan ng ibang emosyon ng ibang tao. Pero sinasabi dito, ano daw dapat may pagpasalamat? The Six of Pentacles related sa energy of sharing, giving. Magpasalamat ka kasi nakakapag-share ka sa ibang tao. Nadudugtungan mo yung buhay nila. Pero, matuto kang kontrolin yung pag-share. 'Di ba? Hindi kasi, minsan kasi wala sa nag-share yung problema dun sa receiver. Okay? Next card natin over here, my dear, is what does the universe want you to know? Anong gustong sabihin sa'yo ng ating universe? Okay? Dalawang card ang nahulog, babasahin natin. We have here the King of Cups and the Death card. Okay? So, sa iyong paglalakbay, my dear, makakasalubong ka or meron kang makakasalamuha na mga problema. Okay? Posibleng emosyon ng ibang tao. And Death card. Matuto kang wag masyadong mag-attach. Matuto kang wag masyadong dikit na dikit or close na close. Parang ganon. Para hindi ka na, posible, my dear, kasi ang unang card is yung Six of Pentacles. So, posibleng kaya mo tinutulungan yan, kaya ka nag-share. Sinasabi magpasalamat ka at nakakatulong ka sa ibang tao. Pero, kung titingnan natin na mabuti, kaya ka siguro nag-share, kaya ka siguro nag-give, kasi nga mahal mo. Pero, hindi naman ibig sabihin na love mo is dapat talaga attach ka dun sa buhay nila. Kasi minsan meron talaga mga, sabi ko nga sa'yo kanina, wala sa nagbibigay yung problema. Minsan doon sa mga tumatanggap ang may problema. Okay? So, sinasabi dito, my dear, sabi ng iyong universe, okay? Matuto kang mag-detach, matuto kang gumawa ng mga endings
no? Kung pakiramdam mo toxic na, nakakalunod na, matuto kang gumawa ng mga endings, okay? Kasi sa iyong journey, sabi ko nga sa iyo kanina, sinusubok ka talaga lagi, no? Sa iyong journey, talagang meron ka talaga makakasalubong talaga ng mga distraction. So, matuto kang mag-detach, matuto kang gumawa ng mga endings, matuto kang gumawa ng mga cut-off, kasi kung hindi, magpapatuloy itong ating energy ng Four of Cups. Madidedma mo lahat ng mga blessing. Okay? Next card natin over here. Ilan na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, number 8 na tayo. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Nagkapalit yung 8 at saka yung 9. What you need to let go. Number 9. Okay? Ano ang mga bagay na kinakailangan mong i-let go? Nauna ko siyang basahin, yun na yun. Sabi sa iyo ng universe, matuto ka daw mag-let go, matuto ka mag-detach. Ano kinakailangan mong i-let go? Okay, yung connection, the Ace of Swords. Kinakailangan mo talagang gumawa ng mga cut-off. Dapat hindi ka close. Especially, next year, 2024, dapat hindi ka masyadong close. Ganon na nakikita ko dito. Meron ka naman talaga mga tao na kinakailangan na talagang tanggalin sa buhay mo, my dear. Okay? Next card natin over here is, what some of your strength? Ano yung mga hidden strength mo, my dear? Okay? Hidden strength mo, my dear, is meron ka talaga the Three of Swords. Hidden strength mo to, my dear. Kasi walang sikretong hindi nabubunyag pagdating sa'yo, my dear. Lahat talaga lalabas. So, yun siguro yung hidden strength mo, my dear, na talagang yung mga sikreto talaga natutuklasan at natutuklasan mo, my dear. Masakit man to, pero siguro gawin mong advantage yun, my dear. Kasi once na nalaman mo, my dear, yung mga sikreto, yung mga kalokohan and everything, mga lihim, at least matatapos na doon pa lang. 'Di ba? Matatapos na doon. So, yun yung hidden strength mo, my dear, na pagdating sa iyo, my dear, walang lihim na hindi nabubunyag. Lahat talaga nadidiscover mo, hindi ko alam kung paano mo ginagawa yun, pero nadidiscover mo talaga siya. Next card natin over here is, what is your accomplishment? Ano yung ma-accomplish mo, my dear, second half of, ayan, meron ka mga manifestation, my dear, na ma-accomplish mo second half of December. Yung iba dito, my dear, posibleng 2024 pa, ha? Basta wag ka lang susuko, dire-diretso ka lang. Kahit anong mangyari sa paligid mo, my dear, deadma ka lang, dire-diretso ka lang sa mga manifestation mo. And kung ang tao ay aalis, kung ayaw na talaga niya sa'yo, kung hindi na talaga kayo okay, hayaan mo, palayain mo, my dear. But sinasabi dito, my dear, anong mga ma-accomplish mo, my dear? Ma-accomplish mo, my dear, is yung mga minamanifest mo in life. So, meron ka mga blessing na papasok, second half of December, at yung iba, my dear, is hanggang 2024 na January. Okay? Next card natin dito is, what you have learned. Ano yung mga natutunan mo? Justice, karma. May karma. Justice card, di ba? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. No, may karma, my dear. No, kung meron man nagawa yung tao sa'yo na hindi maganda, ipagkaloob mo na lang sa karma. Kumbaga, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Na, wag mo naman samahan ng hollow blocks sa loob. Binato mo nga ng tinapay, may hollow blocks naman sa loob, di ba? So, hayaan mo, my dear, hindi naman natutulog ang ating buong may kapal, bilog ang mundo. So, ganun talaga. Okay? Ang mundo natin ay nag-change. So, therefore, my dear Capricorn, matuto ka rin mag-adapt. Okay? What have you learned? And then, potential future outcome. Ano yung pasilip ng 2024? Kahit na nakakita ko na, my dear, na meron mga blessing ng 2024, sisilipin pa rin natin. The Ace of Wands. I told you. Diba? Maganda ang 2024 mo, my dear. Yun nga lang, meron ka talaga mga pagsubok na pinagdadaanan over here. And I hope and pray, my dear, na mapaglabanan mo siya, my dear. Diba? Makita mo, my dear, yung dahilan kung bakit mo nararanasan tong mga bagay na ito. Kasi everything happened for a reason. Okay? So, my dear Capricorn, yan ang reading mo para sa yung second half of December 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos.
Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Maraming salamat po. Thank you.